Well, doctors are warning about a plastic surgery trend that has people talking about it on social media. Yeah, Fox's Regina Gonzalez. Makontento sa kung ano ang meron ka. Yan ang madalas nating naririnig sa ating mga magulang at maging sa ibang tao. Pero may ilang mga tao talaga na hindi marunong makontento lalo na sa kanilang katawan. Pilit nila itong binabago na nagiging sanhi naman ng labis na pagbabago ng kanilang itsura. At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na nagparitoke ngunit nasobrahan kung kaya't nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang hitsura. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Donatella Versace. Si Donatella Versace ay isang kilalang Italian fashion designer at kasalukuyang Vice President ng Versace na isang sikat na fashion brand sa buong mundo. Ipinanganak siya noong January 2, 1955 sa Reggio Calabria, Italy. Kapatid siya ni Gianni Versace, ang nagtatag ng Versace. Pagkatapos ng pagkamatay ni Gianni noong 1997, si Donatella ang namuno bilang creative director ng kumpanya at naging pangunahing figure ng brand hanggang ngayon. Bukod sa kanyang tagumpay sa fashion, kilala rin si Donatella dahil sa mga pagbabago sa kanyang itsura dahil sa mga cosmetic procedures o plastic surgery. Marami ang nakapansin na tila nasobrahan siya sa pagpaparitoke, kung kaya't naging usap-usapan ang kanyang itsura bukod sa kanyang mga nagawa sa fashion. Sa paglipas ng panahon ay kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang muka at katawan. Dahilan para mapansin siya ng publiko hindi lamang bilang designer kundi bilang isang halimbawa ng sobrang pagbabago sa itsura. Samantala, isa sa mga dahilan ni Donatella sa pagpaparitoke ay ang kagustuhang mapanatili ang kanyang kabataan at kagandahan. Subalit maraming tao ang nagsasabing nasobrahan na siya sa mga ginawa. Kabilang sa mga pinaniniwalaang procedures na ginawa niya ay ang nose job, lip injections, botox at mga facial fillers. Dahil dito ay nagbago ang itsura ng kanyang muka. Naging mas matalim ang mga features at mukhang mas makinis at masikip ang kanyang balat dahil sa botox. Marami rin nang nakapansin na lumaki ng husto ang kanyang mga labi dahil sa lip fillers, kung kaya't nawala ang natural niyang itsura at facial expressions. Bagamat may mga kritisismo ay nananatiling matatag si Donatella sa kanyang mga desisyon. Bilang isang kilalang personalidad ay naiintindihan niya ang pressure na manatiling maganda at mukhang bata lalo na sa industriya ng fashion. Para kay Donatella, ang mga pagbabago sa kanyang katawan ay bahagi ng kanyang pagpapahayag ng sarili at kung paano niya nakikita ang kagandahan. At sa kabila ng iba't ibang comments ay ipinagpapatuloy niya ang mga pagpapabago ayon sa kanyang kagustuhan. Subalit ang kanyang karanasan ay nagsilbing aral din sa publiko tungkol sa mga panganib ng sobrang enhancement. Number 2, Jackie Stallone. Si Jacqueline Frances Stallone o Jackie Stallone ay isang kilalang tao sa Amerika at ina ng sikat na aktor na si Sylvester Stallone. Ipinanganak siya noong November 29, 1921. Bukod sa pagiging ina ng isang bantog na artista ay sumikat din siya bilang isang astrologer, negosyante at founder of fitness. Ngunit higit siyang nakilala ng publiko dahil sa kanyang labis na pagpaparitoke. Si Jackie ay sumailalim sa maraming operasyon upang mapanatili ang kanyang kabataan at hitsura. Gumawa siya ng mga facelift, botox at lip injections. Dahil dito ay nagbago ang itsura niya sa mga nakaraang taon. Maraming tao ang nakapansin na hindi na siya mukhang natural at dahil sa dami ng enhancement ay madalas siyang mabansagang isang halimbawa ng nasobrahan sa cosmetic surgery. Kahit maraming tao ang nakapuna sa kanyang itsura, ay ipinahayag ni Jackie na masaya siya sa kanyang mga desisyon. Para sa kanya, ang mga enhancement ay nagbigay sa kanya ng tiwala sa sarili at pakiramdam na siya ay mas bata. Nanindigan siya na ito ay isang personal na desisyon at bahagi ng kanyang kontrol sa kanyang sariling katawan. Ayon kay Jackie, mahalaga na masaya ka sa kung paano mo gustong ipakita ang iyong sarili, kahit ano pa ang sabihin ng iba. Sa kabila ng mga negatibong komento tungkol sa kanyang hitsura, ay nanatiling matatag si Jackie Stallone sa kanyang mga desisyon. Para sa kanya ang mahalaga ay ang sariling kaligayahan at kumpiyansa kahit na hindi sang-ayon ng ibang tao. Number 3, Pete Burns. Si Pete Burns ay isang kilalang singer mula sa England. Ipinanganak noong August 5, 1959.
Siya ang lead singer ng bandang Dead or Alive na sumikat noong 1980s dahil sa kantang You Spin Me Round Like a Record. Ngunit bukod sa kanyang musika, ay mas nakilala si Pete dahil sa kanyang labis na plastic surgery, lalo na ng kanyang muka. Si Pete ay nagsimulang magpa-enhancement dahil sa kanyang kagustuhang baguhin ang kanyang itsura. Ang una niyang ipinaretoke ay ang kanyang ilong at sumunod na ang kanyang labi. Dahil nagkaroon siya ng mga problema mula sa mga naunang operasyon ay napilitan siyang magpaayos ng paulit-ulit hanggang sa naging sunod-sunod ang mga pagpaparitoke. Inayos din niya ang kanyang pisngi, jaw at iba pang bahagi ng muka para makuha ang hitsurang gusto niya. Ngunit sa kabila ng mga babala ng mga doktor at mga problema sa kalusugan ay hindi tumigil si Pete sa pagpaparitoke. Para sa kanya, ang kanyang katawan ay parang isang sining na patuloy niyang binabago. Madalas niyang sabihin sa mga interview na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang mga desisyon at tinitingnan niya ang mga ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao at pagpapahayag ng sarili. Dagdag pa rito dahil sa dami ng kanyang mga operasyon ay nagkaroon siya ng mga seryosong problema sa kalusugan. Nakaranas siya ng infection at permanent damage sa katawan. Pero sa kabila ng mga ito ay patuloy siyang lumabas sa publiko at naging bahagi ng ilang reality TV shows tulad ng Celebrity Big Brother. Dito ay mas nakilala siya hindi lang dahil sa kanyang kakaibang itsura, kundi pati na rin sa kanyang matapang na personality. Hindi siya takot ipahayag ang kanyang opinyon kahit marami ang pumupuna sa kanya. Sa kabuuan, dumaan si Pete sa mahigit 100 operasyon para ayusin ang mga naunang komplikasyon. Sa kasamaang palad ay pumanaw siya noong October 23, 2016 dahil sa atake sa puso. Number 4, Jocelyn Wildenstein. Si Jocelyn Wildenstein ay kilala sa buong mundo dahil sa labis na plastic surgery na nagbago sa kanyang itsura. Tinawag siyang Catwoman dahil sa kanyang muka na nagmukhang pusa matapos ang napakaraming operasyon. Naging tampok siya sa mga balita at pinag-usapan dahil sa mga pagbabago sa kanyang katawan na maraming nagsasabi na resulta ito ng sobrang pagpaparitoke. Ipinanganak si Jocelyn Perisset noong August 5, 1940 sa Lausanne, Switzerland. Nanggaling siya sa simpleng pamilya pero mahilig na siya sa magaganda at mamahaling bagay. Naging bahagi siya ng buhay ng mga mayayaman at kilalang tao nang pakasalan niya si Alec Wildenstein na isang mayamang art dealer noong 1978. Dahil sa yaman ng kanyang asawa ay mas napasok niya ang mundo ng mga sosyal at sikat. Dito nagsimula ang kanyang mga plastic surgery. Sinasabing nagsimula si Jocelyn magparitoke para manatiling kaakit-akit sa kanyang asawa na mahilig umano sa mga pusa. Habang tumatagal ay dumaan siya sa maraming operasyon na nagpabago sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay humaba, ang kanyang mga pisngi ay tumaas, at ang kanyang balat ay kumini sa tila sobrang na-stretch. Maraming tao ang nakapansin sa malaking pagbabago at sinasabing nawala na ang kanyang natural na ganda at naging masyadong artificial ang kanyang itsura. Ngunit sa kabila ng mga batikos ay ipinagtanggol ni Jocelyn ang kanyang mga desisyon. Sabi niya, masaya siya sa resulta ng mga operasyon at ito ang kanyang paraan para manatiling maganda at bata. Hindi alam kung ilang beses siyang sumailalim sa pagpaparetoke pero halatang malaki ang nabago sa kanyang muka. Pero mas naging sentro ng kontrobersya si Jocelyn nang maghiwalay sila ng kanyang asawa noong 1999. Naging malaking balita ang kanilang divorce dahil nakatanggap siya ng 2.5 billion na isa sa pinakamalaking settlement sa kasaysayan. Pero kahit na napakalaki ng kanyang yaman ay mas pinag-usapan ng mga tao ang kanyang itsura at kung gaano ito nagbago. Si Jocelyn Wildenstein ay madalas na ginagamit bilang halimbawa ng labis na plastic surgery. Sa sobrang dami ng kanyang enhancement ay halos hindi na makilala ang dati niyang muka. Maraming eksperto ang nagpaalala tungkol sa panganib ng sobrang plastic surgery dahil hindi lang ito nakakaapekto sa itsura, kundi pati na rin sa physical at mental health ng isang tao. Number 5, Amanda Lepore. Si Amanda Lepore ay isang sikat na American model, singer at isang transgender icon. Kilala siya hindi lang dahil sa pagiging transgender, kundi dahil sa malalaking pagbabago na ginawa niya sa kanyang itsura. Ipinanganak siya bilang Armand Lepore noong 1967. Bata pa lang siya ay gusto na niyang maging babae, kaya sa edad na 19 ay sumailalim siya sa sex reassignment surgery para maging ganap na babae ayon sa kanyang pangarap. Maliban dito, sa paglipas ng panahon ay marami siyang plastic surgery na pinagdaanan para baguhin ang kanyang itsura. Nagpa-opera siya sa kanyang ilong, pinalaki ang kanyang dibdib at puwitan at nagpaturok ng collagen sa labi.
Mayroon din siyang mga operasyon sa kanyang muka tulad ng pagpapaayos ng kanyang mga mata at regular na pagpapabotox para manatiling makinis ang balat. Ang inspirasyon ng kanyang itsura ay mga artista noong 1950s tulad ni Marilyn Monroe. Dahil sa kanyang kakaibang itsura ay nakilala si Amanda sa fashion industry lalo na sa nightlife ng New York. Madalas siyang makita sa mga party at mga event. Naging muse siya ng mga sikat na photographer tulad ni David LaChapelle at lumabas na rin siya sa mga fashion magazines. Ang kanyang natatanging anyo ang naging dahilan ng kanyang kasikatan sa mundo ng pop culture. Ngunit maraming tao ang nagsasabi na si Amanda ay sumobra na sa enhancement. Dahil sa dami ng surgeries na kanyang pinagdaanan ay naging paksa siya ng usapan tungkol sa sobrang paggamit ng plastic surgery. Bagamat marami ang humahanga sa kanyang lakas ng loob na baguhin ang sarili ayon sa kanyang gusto, ay may ilan din na nag-iisip na maaring masyado na ang kanyang mga pagbabago. Sa kabila ng mga puna ay naniniwala si Amanda na ang mga pagbabago sa kanyang katawan ay bahagi ng kanyang personal journey. Para sa kanya, ang mga operasyon ay hindi lang tungkol sa pagbabago ng itsura, kundi sa pagpapahayag ng tunay niyang pagkatao. Naging malakas siyang boses para sa LGBTQ+ community at naging inspirasyon para sa mga taong nagnanais na maging totoo sa kanilang sarili. Bukod sa pagiging model ay aktibo rin si Amanda sa musika. Isa sa kanyang kilalang kanta ay I Know What Boys Like na naging popular sa LGBTQ+ nightlife. Ang kanta ay sumasalamin sa masaya at kakaibang personality ni Amanda at lalo pang nagpatibay sa kanyang kasikatan sa komunidad. Number 6. Herbert Chavez. Si Herbert Chavez ay isang Pilipino na kilala dahil sa kanyang matinding pagkahumaling kay Superman. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa sikat na superhero, ay nagdesisyon siyang sumailalim sa maraming operasyon para magmukhang kamukha ni Superman. Dahil dito ay nakilala siya sa media bilang isang tao na nagpabago ng hitsura ng sobra sa normal. Samantala si Herbert ay lumaki sa Calamba, Laguna at simula pagkabata ay idolo na niya si Superman. Sa paglipas ng panahon ay naging layunin niya na gawing kahawig ng superhero ang kanyang itsura. Nagsimula siyang magpa-plastic surgery noong 1990s. Ilan sa mga ginawa niya ay ang pagpaparetoke ng ilong, pagpapaputi ng balat at pagpapalagay ng fillers sa pisngi at labi upang maging mas kamukha niya ang kanyang iniidolo. Sa kabuuan ay dumaan siya sa higit 20 na mga operasyon at gumastos ng malaking halaga para rito. Subalit hindi lamang pisikal na anyo ang naistularan ni Herbert mula kay Superman. Ayon sa kanya, ang pagiging Superman ay simbolo rin ng kabutihan at pagtulong sa kapwa. Kaya nais niyang ipakita ito sa kanyang sarili. Ngunit maraming tao ang hindi sumang-ayon sa kanyang ginawa. Ang iba ay nagsasabing masyadong nahumaling si Herbert sa pagiging kamuka ng superhero. Sa kabila ng mga batikos ay nanindigan si Herbert sa kanyang desisyon. Ayon sa kanya, ang pagpapa-enhance ay isang personal na hakbang para ipakita ang kanyang pagkatao. At noong 2011 ay napabilang siya sa Guinness World Records bilang may pinakamalaking koleksyon ng mga Superman memorabilia. Meron siyang libo-libong piraso ng mga Superman items tulad ng figures, costume at iba pang collections na nagpapakita ng kanyang devotion sa karakter. Subalit hindi laging maganda ang naging resulta ng kanyang mga operasyon. Nagkaroon siya ng mga complications sa muka at balat dahil sa dami ng cosmetic modification na kanyang ginawa. Ang kanyang kwento ay nagsilbi ring babala sa mga tao tungkol sa mga panganib ng sobrang pagpapa-enhance, lalo na kung dulot ito ng matinding pagkahumaling sa pisikal na itsura. Maraming eksperto ang naniniwala na ang mga ganitong pagkilos ay maaaring may kaugnayan sa kondisyon na tinatawag na Body Dysmorphic Disorder o BDD, na kung saan ay labis ang pag-aalala ng isang tao sa kanilang hitsura at pakiramdam na hindi ito sapat. Number 7. Eric Sprague. Si Eric Sprague, na mas kilala bilang The Lizard Man, ay isang tao na naging sikat dahil sa sobrang pagbabago ng kanyang katawan. Ipinanganak siya noong June 12, 1972 sa Austin, Texas. Si Eric ay isang performance artist na ginawang misyon ng pag-transform ng kanyang itsura upang magmukhang isang lizard. Samantala, isa sa pinakamalaking pagbabago sa kanyang katawan ay ang mga tattoo. Halos buong katawan ni Eric ay natakpan ng mga green tattoo na may design ng kaliskis ng lizard. Ang mga tattoo na ito ay tumagal ng maraming oras at session upang makumpleto at dumaan siya sa masakit na proseso upang makamit ang hitsurang ito.
Sa pamamagitan ng mga tattoo ay parang reptile ang kanyang balat mula ulo hanggang paa. Bukod sa mga tattoo ay nagpalagay din si Eric ng mga tinatawag na subdermal implants sa kanyang noo, kung saan ay may mga maliit na bagay na ipinasok sa ilalim ng kanyang balat. Ang mga ito ay ginawa upang magmukhang parang sungay na lalong nagpatingkad sa kakaibang itsura niya. Karagdagan pa dito, ang isa pang bahagi ng kanyang pagbabago ay ang kanyang mga ngipin. Pinatalas niya ang mga ito upang magmukhang pangil, katulad ng sa mga mababangis na hayop. Ang mga pangil na ito ay isa pang detalye na nagdagdag sa kanyang kakaibang itsura na para bang siya ay isang halimaw o nilalang mula sa kalikasan. Subalit isa sa pinakamatinding pagbabago na ginawa ni Eric ay ang pagpapahati ng kanyang dila sa dalawa. Ang dila niya ngayon ay mistulang dila ng isang ahas dahil ito ay hinati sa gitna na tinatawag na tongue bifurcation. Kaya niyang igalaw ang bawat bahagi ng kanyang dila ng magkahiwalay at ito ay lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging lizard man. Ngunit hindi lang ang hitsura ang nagdala kay Eric ng kasikatan. Kilala rin siya sa kanyang mga kakaibang performances tulad ng side shows at freak shows. Ang kanyang mga performance ay nagpapakita ng kanyang tapang at kakayahan bilang isang artist. Bagaman kakaiba ang kanyang anyo, si Eric ay isang matalinong tao. Nakapagtapos siya ng master's degree sa philosophy mula sa Albany, New York. Ipinapaliwanag niya na ang mga pagbabagong ginawa niya sa kanyang katawan ay isang anyo ng self-expression o pagpapahayag ng sarili. Para sa kanya, ang body modification ay isang paraan upang tuklasin ang mga limitations ng katawan at ipakita kung hanggang saan ang kakayahan ng isang tao. Number 8. Vanilla Chamu. Si Vanilla Chamu ay isang babae mula sa Japan na sumikat dahil sa kanyang malawakang pagbabago ng anyo gamit ang plastic surgery. Nais niyang magmukhang isang French doll o manika, kaya sumailalim siya sa higit 30 na mga operasyon upang makamit ang hitsurang kanyang inaasam. Noong simula, si Vanilla ay may karaniwang hitsura ng isang Japanese. Ngunit dahil sa sunod-sunod na operasyon ay nagbago ng husto ang kanyang muka at katawan. Kabilang sa mga operasyong ginawa sa kanya ay ang pagpapalit ng hugis ng ilong, pagpapalaki ng mga mata at pagpapataas ng pisngi. Dahil sa dami ng mga operasyong ito ay naging napakalayo na ng kanyang hitsura mula sa dati. Ayon sa mga ulat ay gumastos si Vanilla ng milyon-milyong yen na katumbas ng $1 million upang magawa ang lahat ng kanyang pagpapaplastic surgery. Ang kanyang kwento ay naging mainit na usapin sa media. Hindi lang sa pisikal na pagbabago kundi pati na rin sa epekto ng plastic surgery sa katawan at kaisipan ng isang tao. Maraming bumilib sa tiyaga at determinasyon ni Vanilla sa pagkamit ng kanyang pangarap na maging mukhang manika. May mga nagsasabi na naimpluwensyahan siya ng mga pamantayan ng lipunan pagdating sa kagandahan. Sa Japan at sa maraming bansa, ang pamantayan ng kagandahan ay maputing balat, maliit na muka at malalaking mata. At ito ang mga bagay na sinubukan ni Vanilla na makamit sa pamamagitan ng mga operasyon. Bukod sa pisikal na pagbabago, ay naging usap-usapan din ang epekto ng mga operasyong ito sa kanyang kaisipan. Sa kabila nito, ang kwento ni Vanilla Chamu ay nagbibigay ng aral tungkol sa mga panganib ng sobrang pagpapahalaga sa pisikal na kagandahan. Totoo naman na kayang baguhin ng plastic surgery ang anyo ng isang tao, ngunit may mga bagay rin na dapat isaalang-alang, tulad ng epekto nito sa mental health at kung paano naapektuhan ng lipunan ang mga desisyong ito. Number 9. Cindy Jackson. Si Cindy Jackson ay isang kilalang tao dahil sa dami ng pagpapaplastic surgery na ginawa niya sa kanyang katawan. Ipinanganak siya noong 1956 sa Ohio, USA at bata pa lang siya ay hindi na siya kontento sa kanyang hitsura. Dahil dito ay nagkaroon siya ng matinding kagustuhan na baguhin ang anyo niya para mas gumanda at mas maging confident sa sarili. Samantala noong 1980s ay naging sikat si Cindy matapos tumailalim sa mahigit 50 na mga cosmetic surgeries o pagpaparetoke. Kabilang sa mga pinagawa niya ay ang rhinoplasty, liposuction at facelift. Nagpakabit din siya ng fillers at implants sa iba't ibang parte ng katawan. Dahil sa dami ng operasyon na ginawa niya ay nakuha niya ang Guinness World Record bilang isang tao na may pinakamaraming pagpapaplastic surgery. Kaugnay nito ay maraming tao ang nagbigay ng opinyon tungkol sa kanyang mga pagpapa-enhance. May mga napahanga siya dahil sa tapang niyang baguhin ang sarili, ngunit marami rin ang nakapuna at nagsabi na nasobrahan na siya. Ngunit para kay Cindy ay ginawa niya ito para sa kanyang sarili at hindi para sa opinyon ng iba.
Gusto niyang maging masaya at confident sa sarili. Subalit sa kabila ng mga negative comments ay ginamit ni Cindy ang kanyang mga karanasan para tulungan ng iba. Naging beauty consultant siya at tumutulong sa mga taong gustong magpa-enhance. Nagbibigay din siya ng advice tungkol sa tamang pagpili ng doktor at mga dapat pag-isipan bago sumailalim sa operasyon. Para kay Cindy ay mahalaga ang tamang paghahanda, hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa mental health bago magdesisyon na magpa-opera. Sinabi din ni Cindy na hindi dapat husgahan ng isang tao base sa dami ng pagpapa-enhance. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit nila gustong baguhin ang kanilang itsura. Naniniwala siya na ang mga operasyong ginawa niya ay nakatulong para maging mas masaya at mas confident siya sa kanyang sarili.